yung salt? Ito yung copper. Itong salt na ito yung naninira ng pag-iisip natin. Ito yung ina-atake ni Satan para tayo malinlang, para tayo ma-deceive sa kasinungalingan niya. Yan ang salt. Ang salt na yan ang nababago as you renew your mind with the Word of God. So, yung Word of God, i-renew. Pag na-renew ang salt, mag-pierce daw dito. So, dito, mabubutas itong piercing through the dividing line between the spirit and the soul. Pag ang power lumabas na dito, wala na. Sagot mo na, yung answered prayer na. But, kailan mo pa gagawin yan? Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. But when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, binigay niya na yung power na yun sa'yo. It's all there deposited. Kung ano yung power ni Jesus when He was raised from the dead and seated now at the right hand of the Father. It's the same power that you have now. Yung power, sabi niya, against all principalities and powers and rules and might and dominion. Yung sabihin niya, lahat ng mga demonic forces, yung power na natalo ni Jesus when He came down to the earth, di ba? Nagpunta yan sa hell pala for 3 days. Yung power na ginamit ni God the Father on Jesus para siya ay ma-resurrect back to life. It's the same power that you have now. The same power that you have now. Kailangan anong nangyayari sa power na yan? Ginagamit mo pa yung power na yan? Saan mo ginagamit ang power na yan? O hindi mo alam gamitin ang power na yan. And that's why you have to continue join dito sa ating inner circle group para ma-develop yung power na yan. So sabi niya, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. So kailangan mo ng power of the Holy Spirit to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. It's a covenant. Covenant ni God sa atin to prosper us. It's a covenant. God will never change His word. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. So, how did David, from a mere shepherd boy, become king? David sought God. Diba? He sought God. 1 Samuel 13:14, the Lord has sought for Himself a man after His own heart. Hindi lang si David ang nagsisik kay God. 1 Samuel 13:14, sabi niya, the Lord has sought for Himself a man after His own heart. He's seeking that man, that woman out of this inner circle group, a man or a woman after God's own heart. Naintindihan niyo ba yan? You are here, but you are not here as an accident. God put you here. Napakalaki ng plano ni God sa inyo. I am a living example ng prosperity, ng healing, ng restoration. Up to now, for the last 26 years, I could have died 26 years ago of cancer. Diba? Naghiwa ako 3 times. Di ako namatay. Nabaon-baon na ako sa utang. Siguro naman talagang yun ang kinakatakutan ko more than anything else. Yung nabaon ako sa utang at hindi kami makabayad. Namatay na ako dapat noon. Kasi ayaw ko nang mabuhay. Especially nung kikita ko yung asawa ko ng babae. Naglalasing, naninigarilyo, tapos nagsusugal. Lahat ng bisyo na sa kanya. Sino gusto mabuhay dyan? But what changed me? It's the Word of God. Nakita ko si Jesus sa Dipolog City. Na-realize ko, mahal ako ng Diyos. So sabi ko, I would serve Him kasi nagkaroon ako ng, kasi diba puro depression, anxiety, suicidal instincts. Yan ang meron ako during that time. I was so sick. I was dying. Tapos pinuntahan ako ni Jesus. Kasi sino ba ako para puntahan ni Jesus? Sino ba ako?
And then I was crying. Hindi ako natutulog. Mas hindi po nagsiti ako, bakit ako pupuntahan? Bakit ako pupuntahan? And so, anong sabi ng kapatid ko, pagkilala kita si Chris, sabi niya, pagkilala kita, Pastor Jerry, read the Bible. Then you will know who God is. Because God cannot use you unless you know who He is. And then I read the Bible. I was mesmerized. I was in awe. Dito sa binabasa ko, ganito kalaki. Ganito kalaki si God. Ganito yung pagmamahal niya sa akin. Yun lang. I was not even asking for anything. Nakita ko lang na mahal na mahal niya ako. Nakita ko yung mga pinagaling niya, si Hezekiah. Nakita ko yung mga pinrosper niya, mga patriarchs, and David Tumon, sinishare ko sa inyo. Naniwala ako na naniwala. Ngayon pala, it will come supernaturally without me asking for it. Bakit? Because I got connected to the source. Ito yung life. Life, the abundance. Life in its abundance, in its prosperity, in its fullness. Ito yung life. Na-connect ako dyan. Without even aspiring na ako'y gumaling, yumaman, o ma-restore kami ni Robert. In fact, that was the last thing I wanted to do. Na kami dalawa ni Robert, magbalikan, di ba? Ayoko. So, I got connected. Yun lang. Nag-flow ang life. Hinil niya ang lahat ng airs ng aking buhay. Nagkaroon ng fruit. Gumaling ako ng cancer supernaturally. Walang chemotherapy, walang radiation, walang surgery. Naging multimillionaire. I mean, even more than multimillionaire. Kakaroon ako ng bahay na sangkaterma. Hindi ko, isa na mong problema nga kami, Papa. Kasi may mga properties kami na tinirahan pa ng mga squatters, mga ganyan. I mean, hindi namin maasikaso. Bakit? Nag-flow. Mga promises ni God, nag-flow na. Kasi naniwala ako na naniwala. Habang ako nasa secret place, naniniwala. Hindi ko mapigil. It comes naturally, supernaturally. Naintindihan po ba natin yan? So, David sought God. So alam po natin how he sought God, di ba? Sabi niya dito, Psalms 27. Anong sabi niya? One thing that I've desired of the Lord is to seek thee. One thing lang ang dinidesire ni David is to seek thee. Hanapin niya ang Panginoon. Saan niya hinahanap yan? Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Tapos, ano yan? To behold the beauty of the Lord. Makita ko kung gaano siya kalaki. Yun ang pagbabasa ng Bible. Gaano siya kapag mahal sa akin, kung sino siya, kung yung Diyos na to. And to inquire in His presence. Magtatanong ako sa Kanya, Lord, paano ko ba makuha itong bahay na to? Na binigay mo na sa akin. You have already prepared this from the foundation of the world. Paano ko bang makuha itong bahay na to? You inquire. Saan ka mag-inquire? Ito sinasabi niya, in the house of the Lord. In His tabernacle. Doon ka mag-inquire. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. May problema, tatago ka niya. Diba? In the secret place of His tabernacle, He will hide you. Tatago ka niya. Sabi niya, He will set you high upon a rock. Yan ang ginagawa. Ginagawa sa mga tao naniniwala. He sets me high upon a rock. Hindi ako makapaniwala. Minsan talaga sa mga blessings, hindi ako makapaniwala. Diyos ko, sabi ko, grabe, hindi ko mapaniwalaan. Hindi ako makapaniwala. Pero kailangan kong paniwalaan kasi yan na nga yan. Pero sobra, I mean, walang limit. And then, sabi niya, and my head shall be lifted up above all my enemies all around me. Si mga enemies ko nandiyan sa baba lahat. Ako nakatingala sa kanila. Hindi nila ako kayang puntahan. Nasa baba sila. Hindi nila ako kaya. Bakit? Power niya nasa akin. Amen. Naintindihan po ba natin? O yung sinasabi ng David praised God. Diba? Anong sabi niya dito? Bless the Lord, O my soul. Review lang po ito ng part 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Kung hindi mo kaya, ang buong katauhan mo mag-worship, mag-praise kay God, walang worship yan. It has to be spirit, soul, and body. Together, mag-work sila. Ang focus ng mind, 100% sa Kanya. Focus ng katawan, God. Sa Kanya, 100%. Ang focus ng spirit to spirit. Holy Spirit with your human spirit.
Spirit, soul, and body nagko-connect together 100% during the time when you are in the secret place. Amen. So, yan ang ginagawa ni David. All that is, inuutusan niya yung kanyang kaluluwa. Inuutusan niya yung katawan niya. Tinanong natin itong question ito noong December. Ang daming nakasagot nito. Ang gagaling ng mga pastors. Kaya sinasabi sa Philippians 2, verses 10 to 11, verse 10, that the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, of things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. So, laging kasama ang confession ng tongue. Confession kung sino si Jesus. Who is Jesus? Dahil yan ang role ng Holy Spirit to reveal to you who Jesus is. So, you always have to remind yourself kung sino si Jesus. Tuwing tatayo ako dyan, sinasabi ko, Lord, maraming salamat po. I'd address for Heavenly Father, maraming salamat po for giving Jesus to me. Paulit-ulit every day. Every day. Thank you for giving Jesus to me, Lord. Nag-suffer siya. Nasaktan siya. Dinuraan siya. Kung ano sasabihin ko, litany. Paulit-ulit siya. Pagkatapos, Lord, namatay siya for me. Humahagulgul ako niyan. Because the Holy Spirit is revealing to me kung ano talaga eksaktong nangyari kay Jesus. Na siya ay namatay for me. Pagkatapos sabi ko, and then, dito na ako magko-collapse halos. He was God. And He was sinless. He was God. Bakit gagawin ng Diyos ito? Para sa akin, ganyan pa niya ako kamahal. Tapos na ang problema. Diyos ko, doon lang sa faith na na-develop because nireveal ng Holy Spirit sa akin si Jesus, and I declared it with my mouth, and I meditated with my mind, tapos na ang problema. Kahit ano pang makita mong bagyo, ano pang makita mong ulan, baha, earthquake, kahit ano, wala kang maiisip. Wala. And because of that, the Holy Spirit is now ready to release the manifestation of His power. Marirelease ang power. Kaya ngayon, the Word is life. Diba? Yan magbibigay ng buhay sa atin. The Word is life. The Word is powerful. Diba? It is energizing. It is active. It is sharper than any two-edged sword. So pinag-usapan natin two-edged sword, piercing to the dividing line between the spirit and the soul. Ito yung spirit, ito yung soul. Ito yung soul, hindi naniniwala. Ito yung soul, ito yung culprit. Itong soul na to, ito yung naninira ng pag-iisip natin. Ito yung ina-atake ni Satan para tayo malinlang, para tayo ma-deceive sa kasinungalingan niya. Yan ang soul. Ang soul na yan ang nababago as you renew your mind with the Word of God. So, yung Word of God, i-renew. Pag na-renew ang soul, mag-pierce daw dito. So, dito, mabubutas itong piercing through the dividing line between the spirit and the soul. Pag ang power lumabas na dito, wala na. Sagot mo na, yung answered prayer na. But, kailan mo pagagawin yan? Naglalaro tayo, sayang ang panahon. We could impact thousands and thousands of people through TCM lang. Dito, you invite your friends. You invite your relatives. You invite, kasi dito sa TCM, nandiyan ang anointing ng Holy Spirit. Hindi ako dito para magpasikat or magpasiklab. In fact, daming gusto mag-interview sa akin. Ayaw ko magpa-interview dyan. Ako pa mag-glorify dyan? Si God ang nag-glorify dito. Wala nang iba. Wala tayo dito. Pero kung ganyan ang iniisip natin, si God, it's all about Jesus. It's all about God. Pag ganyan ang ating mindset, answered prayer na. Kasi hindi na tayo kaya ng kaaway. Hindi niya na kaya to steal, kill, and destroy from us. Amen. So sabi niya dito, and that every tongue should confess that Jesus is Lord. So yun ang sinasabi kong confession. I think, i-share ko lang very quickly ito. Kasi birthday ni Yoli. Gusto ko siyang i-honor. Yoli, nandyan ka. Yung aking paboritong assistant. Pinag-uusapan natin si David kung paano niyang sinik si God, and one of these is yung worship. Ewan ko kung narinig nyo na itong story na to, pero na-share ko na ito as one of my testimonies. Ayan si Yoli. So, pag ako nag-worship, and as Yoli is my witness, even
from the beginning of time, na born again ako 26 years ago, meron akong do not disturb sign sa aking bedroom. Ang bedroom ko is napakalawak na bedroom overlooking the golf course ng Wakwak. Pagkatapos, edi, alam lahat ng household, dami kong helpers, mga drivers, mga ganyan, alam nila lahat na kapag may do not disturb sign ako, nag-worship ako kay God, walang pwedeng maistorbo. Kasi pag pumasok ako sa Holy of Holies, kaiba talaga. Ibang-iba talaga yan. So ngayon, one day, nasa Holy of Holies, grabing paglangoy sa glory ng Panginoon. Nag-aagulgul ako, ang saya-saya ko talagang, nakikita ko talaga yung, literally, ang presence ng Panginoon was so strong, it's called the manifest presence of God. Talaga super strong. Biglang, tok. May kumatok sa aking pinto. Sabi ko, hindi, automatically, nawala ako sa Holy of Holies. Diba? Automatically, nawala yung presensya ng Panginoon. I mean, hindi nawala yung presensya. Nawala ako sa presensya ng Panginoon. Kasi bakit? Na-disrupt yung aking mind. Na-distract ang aking mind. Diba? Yan nangyari kay Peter ba yan? Nung sinabi niya, Jesus, I want to walk on water. Diba? Tapos, so sabi ni Jesus, go ahead. So he walked on water. Kaya lang nung nakita niya na yung wind was boisterous, yung mga waves talagang grabe ka strong, biglang yung soul niya na-focus dun sa strong waves. Ano nangyari? Nalunod siya. I mean, it started to sink. Diba? So ganyan na nangyari sa akin dito sa secret place. So, napaganyan ako. Sabi ko, boses ni Yoli yun. Hindi ko pinansin. Bumabalik ako sa secret place ngayon. Bumabalik ako dito sa Holy of Holies. Kasi pwede naman bumalik eh. Katok pa rin siya. Katok ng malakas. Katok. Sabi ko, ano ba naman to si Yoli? Alam naman niya may do not disturb sign. Hindi pa nagkasya yun. Ate. Ate. Sabi niya, si Kuya tumawag. Kailangan daw yung cheque madeposituhan. Baka mag-bounce. Talagang hinang-hina talaga ako kayo. Yun ang time na talagang gusto kong strangle yung egg ni Yoli. Andiyan siya, yan. Tapos ngayon, edi pumunta ako from yung sa balcony ko, pumunta ako ngayon sa door. Pagkatapos, nandito na ako sa pinto. Huminga ako ng malalim. Tsaka ako binuksan ng pinto para hindi ko siya patulan, di ba? Ayokong patulan, ayokong paggalitan. Ayoko ng ganyan, ayokong ganyan na nagsasalita ng hindi maganda or ganyan. Pagbukas ko ng pinto, bigla siya natilapos sa loob ng ng master's bedroom. Natilapo siya. Conversation na ganyan. Sabi niya gano'n. Ate, ano ito? Ate, ano ito? Nag-ano siya. Naslain siya sa power ng Holy Spirit. At si Yoli was a devout Catholic. Tagal, ilang years ko nang ni-invite yan na ma-born again. Ayaw niya. Sabi niya, ate, huwag mo na ako isama dyan. Ako, nung dalaga ako, dapat magmamadre ako. Ayaw ko maging born again. Gusto ko Catholic lang ako. Very religious ang buong family ko sa Catholic. Pero nung nahandusay siya doon, ano ito ate? Sabi niya, nagwawala siya. Ano ba ito ate? Gusto ko ito. Sabi niya, gusto ko ito. Gusto niya yung power. Pagkatapos ang ginawa ko, pinag-receive ko na siya kay Jesus. At tinanggap niya 100% kaagad si Jesus because of the power. Naslain siya, natumba, natila po siyang layo ng binagsakan niya. Hindi naman siya nasaktan. Amen? So, yan ang nangyayari kapag tayo under the power. Hindi naman lahat. Pero may mga instances na talagang hindi natin mapipigil yan, magmamanifest ang presence ng Panginoon. So, ang question ko ngayon, meron ba kayong natutunan? Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang
Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.